Why is it making you cry? Wala lang, kasi I'm just really proud na natanggap ko siya. I just really supported them kung ano yung magpapasaya sa kanila, even if it will mean na hindi kami kompleto. Iba po, diba kapag nagka-stepsister, ay half-sister, parang, bakit? Ayoko. Ba't ka magkakaanak dyan? Ako, I was happy pa. Nung nagka-half-sister ako, I was really happy na, kasi everyone deserves to be happy. Like, di ko naiintindihan yung mga bata na ipagdadamot sa magulang nila. Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic. Sofia Pablo, muling nagkomento sa issue nila ni Jillian Ward. Kumusta ang ratings ng bagong teleserye nina Sofia Pablo at Jillian Ward? Magkasabay na nagpilot ang mga programa nina Jillian Ward at Sofia Pablo noong Lunes, January 13, 2025. Si Jillian ay tampok sa primetime series na May Ilonggo Girl, habang si Sofia naman ang bida sa prinsesa ng City Jail. Ang May Ilonggo Girl, na sumunod sa Widow's War, ay naka 6.2% sa pilot episode nito. Ang katapat nitong PBB Gen 11 ay 3.1%. Malaki naman ang posibilidad na maging prinsesa ng Kapuso Afternoon Prime si Sofia dahil sa magandang rating ng pagsisimula ng prinsesa ng City Jail na napapanood pagkatapos ng Attorney Lilith Matias, Attorney at Law. Sa pilot episode nito noong Lunes, ang prinsesa ng City Jail ay nakapagtala ng pinakamataas na rating sa lahat ng afternoon drama ng GMA7. Naka 7.2% ito. Nagbida noon sina Jillian at Sofia, kasama si Althea Ablan sa Prima Donnas. Sa interview ni Nelson Canla sa 24 Oras na umer kagabi, January 13, nagsalita si Sofia tungkol sa kanila ni Jillian. Ani Sofia, I've always said na hindi kami magkaaway, hindi rin kami magkasundo or something. But the truth is a say that para iwas issue na sa amin both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na. And I think one of the things kung bakit hindi namin siya naayos, because we never got to talk about it. Hindi niya maipaliwanag kung saan nagsimula ang hidwaan. Gulat na lang ako bakit biglang hindi na. Ganun yung nangyari sa amin and after nun, we never talked anymore. We're close tapos biglang wala na. Like, literal, wala na. Wala pong buwelo na ilangan, literal na tumigil. Sabi pa ni Sofia, ayoko na rin na i-issue kami both, lalo na pareho kaming nasa peak ng careers. You can't force friendship to reconcile out of nowhere lalo na pag wala pa kayong reasons na hindi naman reasons. Parang wala pa kayong ways na paano nga tayo magkakaayos, walang gusto na ano ang nangyari. Sa ngayon ay wala pang pahayag si Jillian tungkol sa isyong ito. Nakakatuwa na umaalagwa ng bonggang-bongga ang career ni Michael Sager, na isa sa mga paboritong young actor ni Tito Jerry. Buti na lang at nagtapos na ang panghapong programa na Shining Inheritance. Sa umaga ay nasa TikTok lock si Michael, at sa gabi ay nasa May Ilonggo Girl. Totoo bang may ilang kapuso actors nang nag-react na mas pinapaboran daw ngayon itong Canadian boy kesa sa mga lumaki at nakilala na talaga sa GMA7? May nag-comment daw na bakit mas paborito pa raw si Michael na kumanaged sa Cornerstone, gayong ang iba ay homegrown talents na solong minamanage ng Sparkle. What's the score between you and Jillian Ward? Actually, lagi po siyang natatanong sa akin. And I've always said na hindi kami magkaaway, hindi lang kami magkasundo or something. Pero the truth is, I say that para iwas issue na sa amin both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na, and I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. At yan ang atin latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at pakisuportahan po ang atin Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.